Hello mga inday at mga dodong! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman si Inday Dina at makipagchismisan sa inyo. Ang ngayong araw, ikikwento ko sa iyo yung first na mga nangyayari dito sa akin dito sa Hong Kong. Kasi syempre, diba, probinsya, bundok, alam nyo na kung anong wala at anong mayroon sa atin sa probinsya. So, ang unang kung kasi kasi sa talaga sa OWA, kasi 'di ba may doon, may training doon, mga basic information sasabihin sa iyo, mga culture nila, mga basic na mga conversation ituturo doon. Kaso siguro yung iba nagsisink in sa utak ko, yung iba naman hindi. Kasi ang lamig kasi ng room doon sa sa uwa, parang winter na lagi doon, naka number 17 yung aircon doon. Magrereklamo kami, sabihin lang, magsanay kayo kasi sa Hong Kong hindi nyo pwedeng sabihin na pwedeng taasa yung temperature. Wala daw kaming choice, kaya tiis. Sige, tiis. So siguro yung nararamdaman ko na lang is yung lamig. Hindi ko na naintindihan yung mga sinasabi. Actually ngayon hindi pa nga ako marunong Cantonese, 5 years na ako dito. So unang-una, pagbaba namin ng airport, so syempre Hong Kong ibang bansa na to. So punta kami kasi isang agency, 3 kami nagsabay, punta kami CR. Hinaalala ko, wala akong nakita yung, kasi sa atin, di ba, parang may ganun, tapos gaganon, i-flash lang, i-ganon lang, i-flash na, lalamunin na yung kung ano daw meron sa inodoro, gaganon na yun. Nung umihi ako, naghahanap ako ng flash, kasi baka mamaya pagalitan ako ng Chinese, hindi ako makaintindi, mamaya kulong ako doon. So naghahanap ako ng flash, wala akong makita. Sabi naman doon sa OWA, sabi na meron mga maliliit na button lang daw na nasa gilid-gilid or kung saan man mahanapin lang daw, kasi yung doon daw yung pindutan. No, hindi ko narinig na kung may sinabi siya na may sensor ba. Hindi ko alam yun. Ang alam ko lang na may maliit daw na button dyan sa magilid-gilid or na yun ang ipipress. So naghanap ako, wala talaga akong makita. Hindi ako tumayo nang wala akong makita. Wala talaga akong makita. No choice ako, baka mamaya maiwan ako ng mga kasamahan ko, dahil lumabas ako. Pagtayo ko, pag suot ko ng pantalon, biglang lintikan. Andyan ka pala, ba yun, automatic. Galing talaga. Impress ako doon. Wala yun sa aming bundok Pag-ihi kami, doon patakpan lang namin yung puwet namin doon sa madamdamuhan doon sa Pilipinas, sa probinsya. Tapos, pangalawang mga katangahan ko naman yung bread toaster. 'Di ba? Gaganon yun siya pagka yung naubos na yung oras na timer mo. Nataon nun dito sa stadium na may ganap yata sila doon, yung parang anniversary ng pag turnover ng British sa Hong Kong sa China. So nakikinood ako kasi ang ingay nila doon, so nakikinood ako habang naka-on yung bread toaster. Di off ng kasama ko, mag-isa lang ako. Bigla man ang tumalo na visit na napatalon din yung espiritu, kaya humiwalay sa katawang lupa ako ng 1 minuto. Diyos ko. Tapos yung naman, pangalawang katangahan ko naman, kasi di ba sa nakikita ko namang mga glass door is sa may pintuan may hawakan na bakal by stainless. Dito ang linaw-linaw, wala akong makita. Nabunggo ako sa sasiyang-hiya ako. Diyos ko, isipin na mga Chinese yan, Pilipino yan, tanga-tanga. Kawawa talaga pag wala kang alam. Sunod naman, pumasok na sa trabaho yung alaga namin. Tapos bumalik yung driver, sabi na, Dina, ibaba mo sa sasakyan yung chopstick kasi ihahatid ko doon sa kasi pinapadala. Sabi ko, isip ko, bakit wala bang chopstick diyan sa kakainan nila? Ba't kailangan pang magdala ng chopstick? Tapos sabi niya, nakalagay daw sa doon sa kwarto niya. Sabi ko, sa kwarto may chopstick? Naglinis na ako doon, wala namang chopstick.
Tapos nagtanong ako sa kasama ko, sabi ko, bakit kailangan ng alaga natin ng chopstick? Wala bang chopstick dun sa kakainan ng arte naman? Sabi, hindi, yung ano yun, yung lip balm. Lip shiner man tawag na sa amin. Ay, hindi man chopstick. Labon chopstick yan. Yung ganun-ganun man sa pagkain, yung dalawang stick ba? Yan yung chopstick na alam ko. Yung chopstick pala nila dito, yung lip shine. Duh. Yes. Oh, you're so Ko. funny. Tapos pangalawang beses na naman. Kasi late na yung alaga namin, papasok na. So, mamadali na. Tapos, sabi niya, di na, get the lip. Anong get the lip? So, kunwari lang ako, bisibisin, kunwari, hindi ko narinig ba? Nagmamadali na nga, sabi ba naman kasama ko, di na, kunin mo yung lip. Saan ba yung alam kong lip? Yung kaliwa. Bakit ko kunin? Nasaan ba banda yung lip? Nalilito talaga ako. Ano yung lip na sinasabi nila? Talagang hindi ko talaga alam kung ano yung lip. Sabi ko, saan ba nakalagay yung lip? Hinahanap ko. Saan ba nakalagay yung lip na? Yung alam kong lip, kaliwa eh. Hindi, yung elevator. Diyos ko, lift. L-I-F-T pala, lip nila dito, elevator. Iba tayo, na talaga pagka yung bubo ka sa English ba? Diyos ko po. Tapos yung nanay naman niya, tawag, Dina, please give me a hand. Nabuang, nahihinga niya yung kamay ko. Paano ako magtatrabaho? Wala na akong kamay, hihinga niya yung kamay ko. Sabi ko sa kasama ko, Nay, sabi ni ma'am, give me a hand daw. Ang gagawin ko? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Yun pala, hihingi ng tulong, magpatulong sa ako ng gagawin niya. Yun pa yung give me a hand. Kasi ang alam ko lang, help me, ganun. Give me a hand. Ang pagkakaintindi ko doon, ibibigay ko yung kamay ko sa kanya. Kaya, guys, pag kayo pinag-aral ng mga nanay ninyo, mag-aral talaga kayong mabuti, wala hindi kayo matulad sa akin. Ako, bala ko na rin mag-enroll ng online class kasi mukhang di na maganda talaga ito nangyayari sa akin. So, yan lang muna ang kwento ko ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching.